salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Dito ay 365 Daily Devotion of Pastor Alexander Gomez from Match 2. At ang topic ko na sa talakayan natin ngayon ay galit ka ba sa kasalanan? Ano po ang ating pag-aaralan tungkol sa Romans chapter 2 verses 5 to 6. At isa po natin ang ating isip sa mga ibang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but because of your heart and impenitent heart, you are storing up for yourself on the day of wrath, and God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Sa Tagalog, ngunit tayo sa iyong katigasan ang pusong hindi nakisisi, na nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kasuotan, at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos, ay yung gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Teaching number 1, God is a righteous judge who cannot ignore sin. Ang Diyos ay banal at ganap ng mga tarungan, na hindi siya kailangan tumigil sa kasalanan. Hindi tulad ng tao na maaaring maging pamaya o bulag sa man. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng kompromiso pagdating sa katuwiran. Ang kanyang paghihikom ay hindi nakabasa sa emosyon, hindi sa kanyang likas na kabanalan at katarungan. Teaching number 2, God's judgment deals with all sins and injustices. Walang kasalanan o walang katarungan sa para sa mata ng Diyos. Maaari sa mundo ay may mga makasalanan na nakatakas sa hustisya, ngunit sa walang walang makakatakas sa banal na tunay ng Diyos. Lahat ng kasinungalingan, pandaraya, pagdanakaw, pananamang at kahirapan ay makakatanggap ng karapat-datang kaparusahan. Teaching number 3, God provided Christ for us to escape judgment. Bagaman tayo ay karapat-dapat sa parusa, pinakita ng Diyos sa kanyang araw at pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, si Kristo. Jesus ang tumanggap ng parusang dapat ay para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan at binuksan ang daan tungo sa kaligtasan. Application number 1, teach the gospel of salvation offered by Christ. Bilang mga taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos, may pananagutan tayong ibahagi ito sa iyo. Maraming tao ang hindi lang nakilala kay Jesus at hindi para lang ang tungkol sa darating na pagkakot. Application number 2, pray without ceasing for your family and friends. Ang panalangin niya sa makapangyarihan sa data para sa kailangan ng mga mahal natin sa buhay. Hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao, ngunit ang Diyos ay may kapangyarihan ng ito at magligtas. Kaya sa ating panalangin, idulog natin ang araw-araw ang ating mga pamilya, kaibigan at kapwa na sana ay makakilala sila sa Panginoon at tanggapin sa Jesus bilang tagapagligtas. Petition number 3, prepare for a day of judgment by serving God. Araw ng paghukom ang tiyak na darating. Kahit hindi natin alam kung kailan, kaya habang may panahon pa, dapat tayo mamunay na may kabanalan at magligtas sa Diyos ng mga kapatid. Yun lamang ang aking devotions. Maraming salamat.